May dagdag na 85 pesos sa buwanang sahod ng mga nasa minimum wage earner base sa anunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE. Mahahati ang dagdag na sahod sa dalawang tranche para sa mga nagtatrabaho sa National Capital Region o NCR na siyang pinakamalaking dagdag sahod na raw sa kasaysayan. Pero para sa ilang grupo, kulang na kulang ito para sa mga manggagawang Pilipino. Tunghayan ang detalye sa aking report. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na madaragdagan ng 85 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa pribadong sektor na nagtatrabaho sa National Capital Region o NCR. Ipinahayag yan mismo ni Labor Secretary Francis Tolentino sa pagbisita nito sa Malabon City kasabay ng naging pulong talakayan nito sa mga market vendor. Sa nasabing minimum wage order, mahigit 1.1 million na minimum wage earners ang makikinabang sa dagdag sahod. Hahatiin sa dalawang tranche ang 85 pesos kung saan sa July 19, 2026 idadagdag ang 60 pesos, habang sa January 2027 naman ang natitirang 25 pesos. Ibig sabihin, magiging 780 pesos na ang daily wage ng mga nasa non-agriculture sector mula sa dating 695 pesos. 743 pesos mula sa dating 658 pesos ang matatanggap na ng mga nasa agriculture, plantation at non-plantation, gayon din ang mga nasa service, retail at establishmentong hindi bababa sa 15 empleyado. Kasama rin sa 743 pesos ang mga nagtatrabaho sa manufacturing establishment na may regular na empleyadong hindi bababa sa 10. Hinikayat naman ng DOLE ang mga employer na tumalima sa bagong minimum wage na itinakda ng ahensya. Ayon din sa DOLE, ang nasabing dagdag sahod na 85 pesos ay pinakamalaki ng wage increase na kanilang naipatupad sa kasaysayan sa Metro Manila. Sa kabilang banda naman ng anunsyong ito, ilang grupo ng mga manggagawa at mga mambabatas ang nagbigay ng kanilang komento. Ayon sa Kilusang Mayo 1, hindi pa rin sapat ang 85 pesos na anilay napakaliit kumpara sa makailang ulit na taas presyo ng langis, singil sa kuryente at iba pang gastusin sa pang-araw-araw ng ordinaryong mga nagtatrabaho. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na patuloy isinusulong ang mas mataas na minimum wage na 1,200 pesos, malayo pa sa nakabubuhay na sahod ang idinagdag na 85 pesos, lalo raw ngayon na umaabot na sa kabuuang 1,300 pesos ang kailangan ng isang pamilya kada araw para matustusan ang kanilang pangangailangan. Inilarawan naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya bilang patak-patak o hulugan ng nasabing wage order na bagamat magandang hakbang daw para sa mga manggagawa, dapat pa rin daw na isabatas ang nasabing wage hike para magkaroon ng mga manggagawang Pilipino na malampasan ng nagtataasang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.